to be back at good afternoon sa ating mga kasamahan dito sa studio. Na-miss ko kayo! Yes! Welcome back, Miss Reg. Thank you! Of course, later on, we will be talking about your Singapore trip. Kung ano bang nagawa niyo doon? Ano mga ganap sa Singapore? Yes! Marami nangyari. Yes. At masayang-masaya kami ngayon. Ang lakas-lakas po at ang tibay ng energy sa studio. Yes! Because, siyempre, dito ka nang likas. Also, we want to greet Jeneline. Get well soon, Jen. Jeneline is sick today. Jen, I miss you. I miss you, Jeneline. Alam mo, Red? Hindi ganito kaingay na Sunday. Parang dala-dala mo yung energy. Ayan na naman. Ang na-churma ay nahanap ko. Dadating na dyan. I love you too. Nako. Dahil mahal ko sila, mahal natin sila, pinaghandaan ko na naman kayo. Ano na namang nakakatakot na istorya ang hatid mo, Kuya Dick? Ay nako, pinaghandaan ko kayo lahat ng isang kababalaghan na naman. Nako. Oh, mahal ko kayo eh. Hindi. Di ba may naririnig kayo na tungkol sa ulong pugot? Narinig nyo na ba yun? Hindi, totoo to. Kasi usually, maski nung araw, ewan ko, yung mga nanonood po sa ating mga magulang, narinig natin yung mga kwentong ulong pugot. Minsan, nakikita natin sa litrato, in person daw, nakakakita sila ng tao na walang ulo. Okay? Maraming mga haka-haka, sinasabi nila na sometimes nangyayari daw ito dahil yung lighting effect ng picture o kaya may diferensya po ang lente. At meron din naman nagsasabi na meron daw talagang ibig sabihin na mangyayari doon sa taong nakita ng walang ulo. I heard before na parang may mga signs daw. I mean, it's a sign. Omen, yes. Or like a bad omen. That's right. Medyo nakakatakot pero mas magandang pakinggan natin kung ano po ang paliwanag dito sa ulong pugot. Narito po. Naranasan nyo na bang makakita ng isang taong buhay pa pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla itong nawala ng ulo at tila ba ito'y pinugutan? Isa nga ba itong babala na sinusundo na siya ni kamatayan? Ngayong hapon, pasukin natin ang mundo ng mga taong di umano ay may taglay na Death Eye. Ang kilalang makeup artist of the stars na si Zeng Zulueta ay may nakakakilabot na karanasan daw na hanggang ngayon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Nangyari ito mga second year high school. Exclusive school siya in the South, no? I remember, nakatambay kami sa hallway, sa labas ng classroom. Intayan ng mga friends, ganyan. Pagtingin ko ng ganun dun sa dulo ng hallway, yung teacher ko nung grade school, katayo siya. Kita ko siya ng walang ulo. Ibis ng ulo at mukha ng professor ko, may cloud. Sure ako kasi hanggang ngayon in my mind, para pag pinikit ko yung mata ko. Pag pinikit ko yung mata ko, babalik tayo ng time na yun. Kung pwede nyo makita yung nakikita ko, parang fresh talaga siya sa mind ko. Hindi mo i-insist kasi ako lang yung nakakita. Parang yung mga kaklase ko, found it weird. Next day, patay na siya. Laglag siya from the ladder and hit his head on the floor. Baka may katotohanan nga yung legend ng putol na ulo na sinusundo ka na rin or sign ba yun? Omen na may hindi magandang magaganap. Tulad ni Zeng, may kaparehong karanasan din daw ang may bahay na si Aling Pilar nang makita niya di umano
na walang ulo ang kanyang kapitbahay na si Eddie. Kaibigan namin siya. Galing siya sa trabaho mga alas 11. Tapos nagtingin siya ng mga ulam, naubusan na siya. Pagtingin ko sa kanya, wala nang ulo. Wala siyang ulo, ano lang, balikat hanggang baba. Sinundan ko siya ng tingin hanggang doon, sa dulong yon. Wala talaga siyang ulo. Kinilabutan niya ako noon sa kanya eh. Sabi nila, sampalin o kaya kausapin, harapin. Hindi ko nagawa. Kasi lalaki, malaking tao yun. Kinabukasan, may tumawag sa kanila na ang tatay niyo, Ika, nasa ospital, inatake. Yung ano lang, yung mangyari na yun na sabi patay na, doon ako natakot. Hala, nagkatotoo yata yung pagkakita ko sa kanya, wala ng ulo. Ayon sa naulilang anak ni Eddie na si Maribel, bago raw pumanaw ang kanilang tatay, natatandaan daw niya na nabanggit pa sa kanila ang nakita ni Aling Pilar noon. Yung mga ganun, parang ang hirap kasi paniwalaan eh. Tapos kinabukasan lang pala mangyayari agad yung mga ganung insidente. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga taong katulad nila Zeng at Aling Pilar ang siyang nakakakita ng mga taong di umano'y pugot ang ulo? May mga mensahe kaya ang mga taong ito na ibig iparating? Pinuntahan ng paranormal investigators na sina Irie Cruz at Lawrence Manalo si Aling Pilar para bigyan ng kasagutan ang nakakakilabot na karanasan niya. Maaaring nakaranas daw si Aling Pilar ng death eye o ang kakayahan na makakita ng isang tao na malapit ng pumanaw. Hindi naman kayo pagod nung araw na yun, eh? Hindi. Anong oras tanghali? Kumain na kayo? Yan talagang tambayan ko sa lugar na yan. Pagka wala na akong labahin sa loob, lalabas na ako dyan. Pero eksakto lang, silang talagang dumaan, walang nang iba. Sakop nito yung mga abilidad ng SAI na nagsasabi kung kailan mamamatay o mga sanhi ng kamatayan and sometimes how to prevent them. So, yan ang sakop ng death eye. And since yung diwa ng tao nasa ulo, ang unang nawawala nito, di ba, yung muka o yung ulo mismo, at naging humihiwala yung kaluluwa sa katawan, doon sa part na yun mas maaga. May mga test na maaaring gawin para raw malaman kung may psychic abilities ang isang tao tulad ni Aling Pilar. Zener test at absorption. Ang Zener test, ang usual application niya, pinahuhulaan mo kung anong nasa kabila nang hindi niya nakikita. Kaya itong makapal yung kinuha natin para hindi lumulusot yung image. Pero ang totoong method nito, habang tinitignan mo to, pinapasa mo telepathically sa kanya yung image. Habang tinititigan mo siya, nakikita mo yung drawing, nakikita rin niya sa isip niya. Tayo mamaya, gagawin natin absorption. So basically, kukuha tayo ng gamit ng kahit kanino, tapos papahawak natin sa kanya. At the same time, kailangan nakarelax siya na yun. Para pag nakarelax siya, dun sa gamit na hawak niya, papakandaman niya, tapos kahit anong makikita niya. Pero yung makikita niya dapat related dun sa taong may-ari ng gamit. Unang pinagawa kay Aling Pilar ang Zener test. Apat lang po ito na eh. Sabihin niyo po sa akin kung anong unang lumabas sa isip niyo. Kung ano pong unang image na lumabas. Star. Sa simula ay hindi nagtutugma ang mga hugis na nakikita ni Aling Pilar. Pero nakakagulat ang sunod na nangyari. Bilog siya. Relax lang ah. Star siya. Sunod na ginawa ang absorption.
Ayon sa mga paranormal investigators, ang mga nakikita raw ni Aling Pilar sa mga gamit ay maaaring naglalarawan sa hinaharap na problema ng mga may-ari nito. Ang nakikita ko, matang dalawa na wala sang lip. Yun nga, wala pa rin din. Malalim pa rin. Parang parehas na po nung kaninang gamit. Tinanong ko naman kahit paano yung mga may-ari ng gamit. Sabi naman nila parang nagulat sila actually kasi medyo related nga sa kanila yung dinidescribe. Kasi ang pag ginamit mo yung sai, sometimes symbolic yan eh. O emotion nakikita mo. What you feel. Walang mata, ibig sabihin yung binabasa niya, may kakulangan sa kalooban. Kaya naman kumbinsido sila na maaaring may katotohanan nga ang naging karanasan ni Aling Pilar. Yung nakita niya, pwedeng hindi siya guni-guni or hindi siya katang isip or something like that. Considering na It's wala considered siyang sakit. na noong time na yun talaga, nag-active yung death eye. Pero sa panig naman ng siyensya, maaaring may iba pang paliwanag dito. Tinitingnan yung ugat. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Edward Uy, may kondisyong medical daw ang mga kung saan may mga bahagi sa mata na nabubulag o blind spot. Minsan siguro kung pagod ang mata, hindi nakatulog ng maayos, or yung bigla ang pagpalit ng masilaw na kondisyon sa madilim. Hindi kasi kagad nakaka-recover yung photoreceptors ng mata and to adjust to the lighting condition. So sometimes siguro marahil yun yung tinatawag nilang parang blind spot. Kaya naman payo ni Doc na siguraduhing mabuti na hindi isang optical illusion ang ating nakikita. Base sa pag-aaral ng folklorist na si Professor Jimwell Naval, ang konsepto raw ng taong pugot na ulo ay minana pa natin sa ating mga ninuno noong panahon ng mga Kastila. Pag nakakita ka at nagdasal ka, so buong-buo kang lalapit sa Diyos. Sa akin, ang realidad ay realidad. Ang nahihipo ay nahihipo. So kung anong nakikita mo, yun ang nakikita mo. Yun lang dapat nating paniwalaan. May katotohanan nga ba ang death eye? Ang makakita ng pugot na ulo, bagamat siya'y buhay pa, ay nagpapahiwatig nga ba ng napipintong kamatayan? Mahirap paniwalaan dahil maaaring imahinasyon o produkto lang ito ng ating malikot na isipan. Kaya naman nasa atin pa rin ang pagpapasya kung dapat o hindi dapat itong paniwalaan. Ito ang aming kwento, hindi ordinaryo.